Andito na pala si Ashti, amihan? Oo, Sisi! Pinayagan ng aking inay na bumaba ng Devas. Kaya nagkita na kami ulit. Nandun sila ngayon sa kinahimlay ni Tera, sapagkat nais ni Ina na masilayan ng ating albi bago sila magpunta sa mundo ng mga tao. Kung gano'n ay hindi muna ako babalik ng Sapiro. Nais ko na makilala ang iyong ada na si Ashti, amihan. Saya! Sige, game, papakilala kita. Dali, halika! Sino ka? Anong ginagawa mo dito? Kaya laki na pala ng pagbabago sa palasyong ito ng mga diwata. Nakarating ka na sa palasyo ng aking ada? Kilala kita. Namumukaan kita. Parang nakita ko na siya. Nais kong makausap ang hara ng Lireo. O kaya ang ina ni Tera. Anong kailangan mo sa akin? Ikaw si Danaya? Ikaw ang dating tagapangalaga ng brilyante ng lupa? Ako nga. Ikaw. Magpakilala ka. Si Harahen. Ang kambaldiwa ng iyong anak. Alam ko na kung saan kita nakita. Sa Devas. Oo. Kakatiyak ka ba, Lira? Marahil ay isa rin siyang kaaway na nagpapanggap lamang. Sapat na ba ito upang ako'y inyong paniwalaan? Amihan. Tanggapin mo muli ang iyong armas na aking binasbasan gamit ang setro ng ating inang Reyna. Hindi ng espiritu ng ating amang aking makasama sa laban niya. Ang espiritu na rin ng ating ina. Nabisala Eshma, mahal na Hara. Aking kapatid. Ngunit amihan, batid ng Devas ang lakas ng kapangyarihan ni Gargan. Paano natin siya madadaig? Tara na. Doon na tayong magkapatid ang haharap kay Gargan at kasama ang inyong mga anak. Ano pang ipinag-aalala mo? Walang sangre ang umaatras sa isang laban o hamon. At batid mo yan, Verena. Lumayo kayo, mga hangal. Mayroon palang binabalak. Ang magkakapatid na sangre na dating tagapangalaga ng mga brilyante laban sa aking Panginoon. Aking Panginoong Gargan, dinggin mo ang aking panalangin. Panginoon kong Gargan, dinggin mo ang aking panalangin.
mayroon akong mahalagang iuulat sa iyo. Ukol sa magkakapatid na sangre. Mayroong balak ko pang labanan ka. Sinatawag mo ako ngayon, Hagorn. Sandaling ito. Magsalita ka. Sana ay mahalaga ang iyong iulat. Mayroong binabalak ang magkakapatid na sangre sa pangunguna ni Amihan upang puntahan at labanan ka. Kaya kailangan mong maghanda. Sa anumang sandali ay paparating na sila. Naparito ka ba? Upang isaoli sa akin ang brilyante ng aking anak. Inutusan ako ng mga batang sangre. Kaya kunin mo ang brilyante ng lupa. Hindi ko akalain na muli kitang makikita sa aking palad. Ngunit hindi ako masaya pagkat batid ko kung paano ka nawala sa aking anak. Hindi lamang yan ang aking handog, mga diwata. Ipinauubaya ni Adama ang kasangkapan na ito na naagaw namin mula kay Bathalang si Gargan. Kalabanin ni nanay si Gargan. Lalong kailangan ko makaalis dito. Tara. Kanina pa kita hinihintay. Halika, Tera. Halika. Andito ako, Tera. Nasaan ka? Magpakita ka sa akin. Andito ako, Tera. Lumapit ka sa akin, ako ang hinahanap mo. Salamat at nakaharap na rin kita. Tingin mo ba ay madadaig ako?
ng isang mahina, iyakin, at walang kwentang sangre na kagaya mo. Hindi, Tera. Hindi mo ko madadaig. Bakit tumigil ang pagyanig? Titignan ko muna kung ano ang ginagawa ni Gargan. Mag-iingat ka. Nasilip niyo ba ang nangyari dito kanina? Opo. Nakita niyo ba ang halimaw? Oo. Kaya nga lumabas lang kami nung wala na siya. Sus Maria Josep, ano na nangyayari sa mundong to? At dinaragsa tayo ng mga halimaw. Malabas mga halimaw dito. Bakit naman yung mga dito? Nakawala sila! Tulot marahil ito ni Gargan. Tanaklas na! Kaya pala bigla siya mawala kanina. Kailangan na natin silang sundan. Tayo na! Hindi ako maaaring madaig ng mga sinaunang tagapangalaga. Kaya't sabihin mo sa akin kung ano ang kailangan kong gawin. Hindi mo ko kaya, Tera. Pagkat tunay ang kanilang mga sinasabi tungkol sa'yo. Isa kang mahina at walang kwentang sangre na palaging pinangingibabawan ng kanyang mga emosyon. Palaging ipinaglalaban ng kabutihang loob na wala namang saysay. Ang isang tunay na mandirigma ay hindi basta-basta nagpapadala sa kanyang mga damdamin. Pero ikaw, mahina ka dahil nagmula ka sa pinakamababang uri ng dugo. Isang tao. Kaya hindi ka karapat-dapat na maging isang sangre o maging tagapangalaga ng kahit na anong brilyante. Sayang naman ang isinakripisyong buhay ng iyong kapatid para sa'yo, Tera. Pagkat siya ang tunay na karapat-dapat. Siya ang dapat na nabuhay at naging tagapangalaga, hindi ikaw. Tama lang na nakakulong ka dito dahil isa kang walang kwentang nilalang. Hindi ko kasalanan na isinakripisyo ang buhay ng kapatid ko para sa akin. Hindi ko ginusto yun. Hindi ko pinili yun. Hindi mo nga nagawang patunayan na ikaw ay karapat-dapat para sa buhay na isinakripisyo ni Gaia para sa'yo. Hindi ba, Tera? Pagkat bigo ka. Hindi mo nga nagawang paslangin si Mitena kahit yun ang nararapat na mangyari sa kanya. Dahil naawa ka, pinili mong mangibabaw sa'yo ang huwad na pagkakaibigan na namagitan sa inyong dalawa. Imbes na gawin kung ano ang tama. Pagkat napakahina mo, Tera. At iyang kahinaan mong yan ang pumatay sa'yo ngayon. Kaya tama lang na ikaw ay wala na. Bigo ka, Tera. Mahina ka. At ikaw ay isang huwad na itinakda.
Danaya, nasaan ka? Kailangan kitang makausap. Nais rin ni Adamos na mapasa kamay ninyo ang tungkod na ito upang malaman ninyo kung ano ang gagawin sa makapangyarihang kasangkapan na ito. Tama ang pasyan, Adamos. Nasa amin mo ito dinala. Avisala, Ashby. Magpapaalam na rin ako, mga sangre. Patid kong hindi ito ang huli nating pagkikita. Hanggang sa muli. Ay! Bongga ng pag-exit ng lola mo. Ay, di man lang nagkape. As a delivery girl, ganun. Masama ang aking kutob sa bagay na yan. Ano ang gagawin natin sa kasangkapang yan ng kasamaan, Ashti? Panginoon! Naririto na kami. Panginoon, Wala siya dito. nakakapangilabot nga ang tungkod na yan. Isang kasangkapan. Nagaling to sa kasamaan. Pau-Pau? Ikaw pa talaga yan? Ate Amihan. Ano, laki mo na. Miss namin sa kita, Ate Amihan. Namiss din kita. Sobra, Pau-Pau. Avisala, Pau-Pau. Ang batang ligaw. Ang dating batang ligaw. Na nangalaga ng brilyante ng diwa. Avisala, Ate Alena. Hara Alena. Agape ave, Pau-Pau, amihan. Kung puputulin ko ang madamdaming tagpo na ito, ngunit kailangan natin bigyan ito ng pansin. Ang tungkod ni Gargan. Tungkod ni Gargan, inuutusan kita. Ipakita mo sa amin ang iyong kapangyarihan at kakayahan. Tila hindi ka sinusunod ng tungkod ni Gargan, Alena. Tanging si Gargan lang ang sinusunod at pinakikinggan niyang tungkod na yan.
Kung hawak ko lamang ang aking balintataw, tsak na matutulungan tayo noon na makilala ang hiwaga at itim na kapangyarihan ng tungkod na yan ni Gargan. Kung gayon, wag na muna natin itong pagtuunan ng pansin. Pagkat may mas mahalaga tayong tungkulin sa mundo ng tao. Tama si Ate Danaya. Nag-aalala na rin ako sa mga bagong sanggring naiwan ko sa mundo ng mga tao. Armea, aking anak. Kunin mo ang tungkod na ito. Sasamahan ka ni Lyra at ni Mira. Sapagkat hawak nila ang mga sandatang makapangyarihang pinagpala ni Cassiopeia. Inaatasan ko kayo. Wasakin ninyo ang tungkod ni Gargan. Nasusunod, Ada. Hindi man ito ang aking kanais-nais na una nating pagtatagpo. Ashti Haradurye. Ngunit nais ko pa rin malaman, isa itong mahalagang pangyayari para sa akin. Ang makilala ang isa sa itinatanging kapatid ng aking ata. Kinagagalak ko rin makilala ka, Armea. Ang matatag at matapang na anak ng aking kapatid. Bago kayo umalis, humingi muna kayo ng pagpapala sa ating bataluman. Tama si Imaw. Sapagkat isang bathala din ang ating mga kalaban. Aming pinakamamahal na bataluman. Kasihan niyo nawa at pangalagaan niyo kami ng aking mga kapatid. Sa laban namin kay Gargan. Magbabalik kaming bitbit ang ulo ni Gargan upang ialay sa labi ng aking anak. Tayo na. Mag-iingat kayo, Ata. Magbalik kayo ng matagumpay. Narito na kami ngayon. Upang wakasan kayong lahat. Mahina ka lang talaga, Tera. Wala kang binatbat. Kaya hindi ka karapat-dapat na maging isang sangre o maging tagapangalaga ng kahit na anong brilyante. Ano ang binabantayan mo at ipinagtatanggol mo rito? Ang trono? O ang hara? Ramdam na ramdam ko talaga ang kasamaan ng tungkod na to. Bitawan mo na yan, Armea. Tama lang na mawasa ka na. Vitena? Inaakala nila na madadaig nila ako, ngunit nagkakamali sila. Hanggang sana mga sangre